Good day, everyone. We are the Group 5. Today, we will be presenting one of the indigenous group or indigenous tribe here in Palawan, which is the Mulbog tribe. So, who are Mulbog people? Sino nga ba ang mga taong Mulbog? Ito pong mga nasa larawan ay isa sa halimbawa ng mga taong Mulbog. Mulbog is one of the Muslim cultural minorities, a people group believed to have been migrants from North Borneo. So ang mga taong Mulbog daw po ay isang uri ng Muslim na kung saan ay pinaniniwalaan na dumayo or nanggaling pa sa North Borneo. This group is also known as Malibugan or Mulibuganon. So kilala rin po sila bilang Malibugan or Mulibuganon. In the past, the Mulbog were ruled by Sulu Datos under the Sulu Sultanate. So dati raw po yung mga Mulbog ay pinamumunuan ng mga Sulu Datos under sa pamumuno ng Sulu Sultanate. So the name Mulbog is derived from the word Malubog, meaning murky or turbid water. So yung pangalan daw po na Mulbog ay nanggaling sa word na Malubog, which is murky or turbid water, na kung sa Tagalog po ay malabo or maputik na tubig. So yung malabo at maputik na tubig po na yun ay galing po yun sa tubig bahan na kung saan ay nanggaling pa sa kagubatan na dumaloy po papuntang mga baybayin. So kaya po tinawag na malubugon yung balabak dahil nga po doon sa malabo or murky or turbid water na sa kalaunan po ang mga naninirahan dito ay tinawag na Mulbog na kung saan ay nanggaling po or kinuha sa term na malubugon. And sa kanilang place of settlement naman po, ang mga Mulbog ay pangunahing matatagpuan sa munisipyo ng Balabac at Batarasa na matatagpuan sa dulo ng Palawan na kung saan ay malapit sa Malaysia. So they are the only indigenous Muslim community in Palawan and have inhabited the area since before Spanish colonization. So sila lang daw po ang Muslim community sa Palawan na naninirahan bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol. Mulbog live in coastal villages where they have easy access to both agricultural lands and sea. So yung mga Mulbog daw po ay nakatira sa mga coastal villages or mga baybayin na kung saan is meron silang mabilis or madali na access para sa kanilang lupang pagtatamnan or dagat para sa kanilang pangingisda. So they build their homes close to the water, often on the coast or near river mouths. So yung mga bahay daw po nila is karamihan ay nakatayo malapit sa tubig, sa baybayin or sa mga ilog na kung saan yun nga po ay nagbibigay or madali lang po sa kanila para makapaghanap buhay, kagaya ng pangingisda at pagsasaka. So, the settlements of the Mulbog people are often rural and remote, which is karamihan po sa kanila is nakatira po sa medyo liblib na lugar na kung saan po ay limited lang po doon yung mga infrastructure or mga resources and mga modern services gaya po ng mga government services. And sa ancestry naman po, the ancestors of the Mulbog are believed to have come various waves of migration with influences from both indigenous Southeast Asian groups and later migrations from other parts of the Philippines. So yung mga ninuno daw po ng mga Mulbog ay pinaniniwalaan na nanggaling pa sa iba't ibang uri ng migration na may impluensya ng parehong indigenous Southeast Asian groups na kung saan is nanirahan din sila dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, gaya po ng ibang grupo or mga ethnic groups, ang mga Mulbog daw po ay mga descendants or inapo ng mga sinaunang mandaragat na lumipat-lipat sa iba't ibang parte ng Timog Silangang Asya or Southeast Asia. Engaged din po sila sa mga kalakalan at paglalayag sa dagat or navigation at dahil po doon ay naapektuhan din po yung naapektuhan po ng mga iba't ibang grupo yung kanilang mga kultura, way of life, which is yung mga grupo po na yon is Sama, Tausog at Palawan. So yung isla po ng Balabac ay naging regular na hintuan ng mga ngalakal na Tausog na bumibiyahe sa pagitan ng Brunei, Palawan at
Sulu para kumuha po ng mga pagkain at tubig. So dahil po dito sa patuloy na ugnayan nila ay sa pagitan ng mga mulbog at tausog ay nagkaroon po ng tinatawag na intermarriage na kung saan kapag nanganak yung panibagong lahi po na yon or yung mga anak nila ay tatawagin na kilubigan o mga mistiso. So, yung ugnayan po na yun is makakapag-impluensya po yun or maaring makapagpabago sa mga kultura ng mulbog, wika or pamumuhay. Subsistence. The subsistence of the Mulbog people in Palawan is primarily based on a combination of agriculture, fishing, and hunting, with a strong reliance on natural resources of their environment. This subsistence pattern reflect their deep connection to both the land and the sea, which has shaped their lifestyle for generations. So, ang pamumuhay po ng mga mulbog ay agriculture o pagsasaka, pangisda at pangaso o hunting. At ang mga pamumuhay na ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng ating kalikasan. Agriculture. The Mulbog people practice Sweden farming, also known as slash and burn agriculture. In these some areas where they clear a patch of land for planting crops, the main crops they cultivate includes rice, stable food, coconut for food, and others, root crops, and sweet potato and yams. And ang mga mulbog ay nagkakaingin at isa sa kanilang mga tinatanim ay palay, nyog, root crops, gaya ng kamuting bagin at gulay. Gaya ng beans at kalabasa. Fishing. The Mulbog are skilled fishermen and rely heavily on the marine resources surrounding their island home. They often using traditional methods such as hand fishing, net fishing, spear fishing, using fish trap or basket. Ang mga mulbog din po ay magagaling na mga isda na kung saan ay nakasalalay sila sa mga yamang dagat. Nangingisda sila sa pamagitan ng kamay o hand fishing, lambat, pangisda, at paggagamit ng basket o fish trap. At ito po sa cultivation practices and sustainability. The Mulbog people are known for their sustainable approach to using natural resources. Their farming, fishing, and hunting practices are often guide traditional ecological knowledge, which emphasize the importance of preserving the environment for future generations. Kaya lang ang mga mulbog sa pag-preserve ng mga natural resources, kahit na yun ang kanilang pangunahing pamumuhay ay pinapahalagan pa rin nila ang kalikasan. Hindi sila nagiging abuso sa pagkuha ng mga pangailangan para sa mga susunod na henerasyon. Sa gathering naman po, nagagather sila ng mga prutas gaya ng mga mangga, saging, at langka. Sa nuts naman po ay gaya ng nyog at iba pang wild nuts at honey. Pati po ang mga medicinal plants at mga herbal. Mahalaga ang pag-iinom sa mga mulbog, lalo na kapag hindi sila makapagsaka o mababa ang production at kung hindi sila makapagpangisda, lalo na kapag masama ang panahon. Sa hunting naman po, maliban sa fishing at farming, ang mga mulbog po ay nangangaso rin. Isa sa mga hinuli po nila ay mga baboy, ramo, usa or deer, maliit na mammals gaya ng civet cats, mga ibon at reptiles gaya ang mga ahas at mga lizard. Katsaka sa barter trading. Ang mga mulbog po ay nag-barter sa mga kalapit na grupo para sa pagpalitan ng mga produkto na galing sa pagsasaka, pagpangisda,
at mga handicraft kaya ng basket at iba pa. Sa sa pamamagitan ng barter trade ay natutugunan po ang mga pangunahin nilang na hindi nila kayang i-provide sa mga sarili nila. Material culture. The material culture of the Molbog people is shaped by their environment, tradition, and way of life with a focus on subsistence activities like fishing, hunting, and agriculture. Ang material culture ng mga taong Molbog ay nakatuon kung ano ang paraan nila ng pamumuhay. Ang kanilang bahay ay or traditional dwellings or bahay kubo or nipahan. And traditional Molbog houses are similar to those of other Palawan groups built using local materials like bamboo, nipa palm, and wood. Ang traditional bahay ng mga Molbog ay katulad din ng ibang Palawan groups na ang kanilang ginagamit like bamboo, nipa palm, and wood. At ang kanilang bahay kubo is nasa itaas upang maprotektahan sa mga pagbaha or mga piste na makakasira ng kanilang bahay. Simple and functional design. The structure are designed to keep cool in the tropical climate and are generally simple in design, often with one or two rooms. Ang structures simple and functional design is napanatilihin malamig sa tropical na klima at ang generally simple in design is nagkakaroon lang po sila ng isa o dalawang kwarto. Clothing and traditional attire. The traditional clothing for Molbog men and women often involves woven fabrics made from abaca. Ang traditional clothing po nila is galing po sa hinabing 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 tila na galing sa abaca at balat ng saging. Bark clothes or cotton. Women typically wear a skirt or wrap around cloth, and men wear loin clothes or simple garments. Ang mga babae is mga babae is ay karaniwang gumagamit ng palda or pambalot na tela at ang mga lalaki naman ay ang kanilang kasuotan is clothing clothes or simpleng kasuotan lamang. Decorative items. Molbog people may also adorn themselves with jewelry made from shells, beads, and bone. Necklaces and bracelets are common, often crafted from local materials. Ang mga taong Molbog ay mayroon silang gamit na palamuti sa kanilang sarili ay galing ito sa mga shells, beans, and bone at ang kanilang necklace naman and bracelet are common, often crafted are from local materials. Boats and fishing tools. The Molbog are scale boat makers from bankas, wooden outrigger boats used for fishing and trade. They use fish traps, spears, nets, and hooks for subsistence fishing. Ang mga Molbog ay bihasa sa paggawa ng bangka, crafting bangkas, or upang gamitin nila ito sa pangingisda at pangangalakan. At gumagamit din sila ng traps, spears, or nets, lambat, and hooks for subsisting fishing or ginagamit nila sa kanilang pangingisda. Weapons and tools. They craft rays, wavy bladed swords, and barong, short bronze-bladed swords, often decorated
with intricate designs. Gumagawa sila ng grease, wavy blended sword and barong, or yung maliit